Mga katanungan ng mga ibang kakilala ko kasi, Sir D, akala nila automatic. Pag naging senior sila, automatic PhilHealth member na sila, di ba? Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Mga katanungan ng mga ibang kakilala ko kasi, Sir D, akala nila automatic. Pag naging senior sila, automatic PhilHealth member na sila, di ba? Hindi nila alam, kailangan nila magparehistro sa ating database, di ba? Oo. Kasi dapat registered sila sa database natin. Hindi lang naman sila, pati yung asawa nila or yung mga anak nila, bibigyan kasi natin sila ng unique PhilHealth identification number. Hindi siya nag-iiba, tama? Yes, opo. Pero syempre, ang bibigyan natin ng ID lang, ng PhilHealth ID, yung member lang. Si lolo lang or si lola or si nanay, tatay lang. Yung mga dependents nila, may ibibigay naman tayo, yung member data record. So, nandoon ang buong pangalan nila, birthday nila, at meron silang sariling PhilHealth identification number na makikita sa mga member data record nila. Parang yung print out lang siya ng isang bond paper. Patunayan na sila ay nandun na lahat ng mga Yes, basic nandun na information plus their dependents. And PhilHealth numbers assigned to each dependent. To each dependent. Unique PhilHealth number po yan. So, saan man sa Pilipinas or sa mundo, pag binigyan kayo ng number, sa inyo lang yan. 12 yun eh, di ba? 12 digits yan. Walang hirap yun. Walang kopya. Hindi magdodoble yan. So, ayan, Sir D, kanina nabanggit may mga documents for senior citizens. Paano naman yung ating mga lifetime members? Ano-ano naman yung mga documents na kailangan nalang ipasa sa atin naman? Actually, madali lang din. Lalo na ngayon, nakapag-update na kasi tayo ng database natin. So, syempre, yung pinaka-basic dyan, yung PMRF natin or yung PhilHealth Member Registration Form. Ang pangalawa lang naman na kinakailangan natin yung proof or valid ID nila na sila ay senior citizen or lifetime member na. No? Ang pangatlo ay ang, halimbawa, titingnan lang natin sa database, no? Kung sila nga ay naka 120 months contribution na. So kung nakita natin na meron na silang 120 months contribution, at the same time, sila ay 60 years old pataas na, automatic na yan. Pwede na natin siyang i-member sa ating lifetime membership program. Yes, wala nang requirement po na kailangan isubmit. Pero just in case, halimbawa, kasi may mga senior tayo or may mga members tayo na sabi nga kanina, nung nag-uusap tayo, mayroon pang panahon ng Medicare. Ang PhilHealth kasi, nag-start siya, di ba? Parang way back prior to 1999. 1995. Wala pa yata ako to be exact. So, ano pa yan? Medicare pa yan. Minsan, hindi tumawid kasi yung contribution or yung records. No? So, humihingi tayo ng proof sa mga members natin, na mga proof na sila ay dating miyembro at sila ay may contributions dati. Pero madalang na lang yun. Konti na lang siguro kasi 2022 na tayo. Konti na lang yun. Ano naman ngayon, halos nasa database na natin lahat ng ano naman. Kung ikaw naman ay isang government employee at nakita natin sa database, kulang ang contribution mo, pwede na yung mga service record nila. Or yung GSIS certification na sila ay proof na pensioner na sila sa GSIS ngayon. From private naman, ano naman yung hinihingi natin? Sa private naman, yung SSS, no, yung may tinatawag tayo na DDR or yung Death Disability Retirement Certification. Pero ngayon, nakita naman natin, so siguro napakadalang na lang yan. Ilang porsyento na lang ang hindi pa updated ang contribution sa atin. Consolidated na value yung mga So iba yung hinihingi natin sa mga government employees, tapos sa mga private employers po natin, employees natin, di ba? Pero ang pinaka-ano dyan is titignan muna natin sa database para hindi na mapagod sina lolo at lola. So kung updated naman ang contributions mo, no need na dun sa ibang mga documents na yun. Basta ikaw ay 60 years old na at meron ka ng
ng 120 months contribution, especially sa mga voluntary members natin na mga lolo't lola. Saan naman sila magsasubmit, Sir Dick, after nilang mai-complete yung mga documents na to? Oo, Same doon lang din, din no, ba? sa mga PhilHealth offices natin, any PhilHealth offices nationwide po, pwede nyo isubmit ang mga forms ninyo na yan, PMRF plus yung supporting documents ninyo. At kami po ay ipaprocess po natin yan. Hindi po kayo magtatagal. Same day, Same day makukuha ninyo processing. yung same day processing tayo. Actually, meron tayong turnaround Turnaround time time. dyan na tinatawag Ease of natin. No? doing Ease of business. doing. Oo, ang ibig sabihin yan, pagka dating nyo sa amin po, asakasuhin namin kayo kaagad, i-check namin yan. Bago kayo umalis, meron na kayong sariling PhilHealth number, identification number, may ID na kayo, at meron pa kayong member data record. At syempre, nakapagkwentuhan pa kayo sa mga mababait nating mga PhilHealth employees. Yes. Ayan. Pero syempre, Sir, remind din natin, na-check din naman nila yung na-issue sa kanilang MDR, di ba? Kasi yes, minsan parang may wrong spelling or may konting mali lang para at least bago sila umalis sa opisina natin, tama na information opo. na. No? Tapos ilagay po ninyo yung pinaka-latest na pogi at magagandang picture ninyo doon Ayun sa nga ID, pala, oo. pirmahan at palaminate na lang po Dapat ninyo yung ID. kamukha nila, di ba? Baka kasi yung mga Wag dati po yung pa mga na- 18 years old kayo, mga Daisy kayo. Oo, di ba? Yan. So, Daisy napakadali na lang, di ba, Sir Day and partner Yes, ng pagpapamembro partner under our senior citizen and lifetime member. And lifetime so, membership. hindi na po mahirap pa na magparehistro. Kaya, sa lahat po naman senior citizens natin na nakakapanood sa atin ngayon, ay magparehistro na po tayo under our senior citizen program or our lifetime membership program natin. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!